So ayun guys, good morning for today's video ay gagawa po tayo ng monthly report or yung buwanan na kung magkano yung pumapasok na pera sa church at kung magkano yung nababawas. Yan. Ito po ay talagang ginagawa ko tuwing magkakatapusan po ng buwan. Yan. Meron po tayong dalawang notebook. Ito pong notebook na ito ay para sa mga kung magkano yung nagagastos, yung nabibili sa church. At ito namang notebook na ito ay kung kano yung pumapasok na pera linggo-linggo. Yan, samahan niyo po ako na gumawa. Yan, bali po ang ginawa ko po ay sinulat ko muna kung yung linggo-linggo na, pumasok po na pera. Ayan, kung mapapansin niyo po na bakit madami yung may dapat ay 4 na linggo lang. Gawa nung nagsimula po kami mag-prayer meeting ng Sabado. Kaya nadagdagan po siya ng araw. Tapos ang gagawin ko naman po dito ay kukwentahin ko siya lahat kung magkano po yung pumasok na pera. Yan guys, nung nakwenta ko na siya ay ang naging pera ng church ay 11,402. Yan. Napakahirap pong magkwenta. At isa pa po, napakahirap pong maghawak ng pera ng church. Hindi po ako dati naghahawak nito. Kaya lang nung nagbotohan ko ay ako po ang napili nila na maging treasurer ng church. Nung una po ay mahirap dahil takot po ako baka po magastos ko yung pera. Kasi po nung may nakausap po ako dati, ang sabi po ay wag mong gagalawin ang pera ng church kahit piso. Dahil pag ginawa mo yun, malaking mawawala sa iyo. Parang natakot po ako nung sinabing ganun. Pero sa tulong naman po ng Diyos ay hindi po naman natin nagagalaw ang pera. Dahil sabi ko nga po, Lord, hindi ko po kahit ito kung hindi nyo po ako sasamahan ay hindi ko po magagawa ito. Yun nga, salamat din at ako ulit yung nanalo ngayong botohan na ito. Ako ulit naghahawak ng pera ng church. Ang ginagawa ko po ay pag marami ng pera sa akin, sabi ko nga po baka din mawala yung mapasok at yung bahay namin pag wala kami. Yan, dinideposit ko po siya sa bangko. Nasa akin din po yung ATM. Yan. Naalala ko lang din po nung nakaraan na nagkuwenta ako kulang siya nung mga panahon na yun ay nagtatrabaho sa Tigris. Kulang siya ng 150. Ay, ang pera ko noon ay siguro mga 250 na lang ang pera ko noon. Sabi ko, Lord, paano ba kulang? Yung parang sinusubukan din niya ako. Then ginawa ko yung 150 na kulang ay kinuha ko sa wallet ko at siya kong niligay sa church. Hindi ko alam kung sinusubukan din ako ni Lord ng mga pagkakataon na yun. Ayun, nung araw din na yun ay yung 150 na dinugang ko ay times 10 yung bumalik. Nung araw din na yun, nagkaroon ako ng 1.5. Saktong sahod ko din nung kay Tigres. Yung mga absent ko ay hindi niya tinanggal, tapos binigyan pa ako ng Sir AJ ng 500. Yun, yung sabi ko, galit agad ni Lord. Yung parang sinusubukan ka lang niya, yung kung isusugal mo ba yung pera na hawak mo na gano'n na lang, o ibibigay mo ba sa kanya. Yun. Tsaka nung ginagawa yung church noon na yung sumasali ako nun sa mga palaro sa Bukana na hindi alam ng iba na kaya lagi din ako sumasali. Nung time na ginagawa ang church, yun yung lagi nagpapalaro ng Tito Ray at saka ang Sir Mim sa liitan ng palaro nila na tuwan-tuwa po ako pag nananalo ko kasi nung napag-usapan ko ng mga kapatiran na yung merienda ng mga taong gagawa ay kumbaga kung sino yung meron ay magbigay. Dahil kung sa church nga naman kukuhanin pa, ay baka maubos ang pera ng church. Yun, ang ginawa namin, araw-araw nagtatapong kami yun.
Ang pasalamat ko po nananalo ko sa palaro. Tinatapon ko po siya. Pag nananalo po ako ng 50 na 100 ay malaking bagay na po. Noong una hindi alam yun ng pastor namin, kaya lang nung sa GC namin may naghahanap sa akin. Yun na kwento ko dun sa GC namin. Sabi ni pastor sabi, salamat at Timean at nawa lagi kang manalo. Yung mga ganun ba. Tsaka nung mga panahon na yun na nagbilang ulit ako ng parent church, ang laki nang nawala. Iyak ako noon sa pastor namin. Sabi ko, bakit po ganun pastor? Kasi alam mo yung sumasali ka na nga sa mga palaro, dinudugangan mo na bakit may kulang pa rin ganyan. Sabi sa akin, pastor, huwag kang mag-alala, Timean, naayusin natin yun. Kukuntahin natin yan ng maayos. Dahil mahirap po magtugma-tugma. Yung dapat nawawala yung nililista mo agad, yung bawat nagagastos nililista mo agad. Siguro minsan hindi ko nalilista. So yun, nilista ko muna lahat ng mga binili. Lahat ng mga lumabas na pera. Yan siya guys. Nilista ko muna. Yan, meron dito na sa string ng gitara, nawa sa kuryente, tapos sa tindahan, sa lula namin, gawa ng tuwing Sabado pag nagpapaktis ang praise and worship. May merienda po sila. Dati po may assign na linggo-linggo po sila mag-merienda. Hindi pa rin, parang nagbago po si pastor ng mga schedule ngayon. Yung ginawa niya, bali church muna, nagpapamerienda sa mga bata. Yan, ang ileles ko doon ay yung sa workers healthcare. Dati kasi isa lang ang pastor namin, ngayon nagkaroon na ng diakonesa. Doon sa workers healthcare ay tig 200 sila. Tapos 20% sa district share, 20% sa love gift, ay nga yung para sa mga pastor. Hindi naman sa parang binabayaran sila. Pero yung isipin nyo na linggo-linggo ay may maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos. At saka, konti lang po nagiging pera nila. Minsan nga, nung huli nga po na kwenta ko ay magigit 100 lang ho. Sa loob ng isang buwan, magigit 100 ho na papunta kay pastor. Sabi ni pastor sa akin, sige Timean, dagdag mo na lang yun sa district. Kaya po, ang malaki po ang hirap ng mga pastor. Pero ginagawa po nila yun para po kay Lord. Tsaka mas yung ginagawa nila, mas malaki naman yung bumabalik sa kanila. Tsaka po sila talaga tinawag o lingkod ng Diyos. Kung ano man yung kagaya ko, kung magkano man yung nagiging kanila, magkano man ang natatanggap nila dito, ay yung buong puso nilang tinatanggap. Dahil hindi naman sa pera sila naglilingkod. Yun din minsan ang isa sa pinahanga ko sa mga pastor at sa mga diakonesa. Isipin mo, yung pastor namin, ang daming natapos nun, kailang take yun ng college. Pero sa pagiging pastor siya bumagsak. Gawa ng ang nanay niya ko kasi, yan, makwento ko lang, ay cancer survivor. Diba, siya nga ako nagpagawa ng church namin. Balagamat meron kong ibang tumulong, pero mas malaki yung ambag niya. Siya stage 4 cancer. Pero dahil sa hiwaga at dakila ng Diyos, hanggang ngayon nagagamit ko na siya sa church. Tapos lahat, ang dami nila magkakapatid ni pastor, mga tiyahin, mga pamangkin, halos lahat sila sumisimba. Ganun kabuti, kadakila ang Diyos sa buhay ng pastor namin. Isang beses, tuturo ko kayo sa bahay nila. Grabe, yung isang compound na magkakasama sila doon. Isang bahay. Tapos ang lalaki. Basta ang ganda. Sabi ko, ang galing lang nung nanay ni pastor. Yan guys, bibilangan natin kung magtutugma yung perang
hawak ko at sa perang nabawas. Ito guys, yung nakasobre, binubukod ko siya kung magkano yung halimbawa, magkano natira ng pera ng April, January, yun, binubukod ko siya para hindi ako nalilito. So ayun guys, natapos na nga tayo. Medyo sumatang ulo ko sa pagkakwenta. Nagpunta ako sa Lula. Meron pa palang hindi nababayaran ng church yung nakaraang linggo, yung tubig. Tapos na kasi ako kanina, medyo nagulo ulit, nurot ko ulit. Yung, ganun yung minsan ay mahirap. Yung paulit-ulit. Pero kaya naman, kaya lang minsan talagang medyo masakit sa ulo. Yan, tapos na naman tayo. Dun sa 11,000 na pumasok sa buong May sa church ay ang lumabas po na pera ay 8,211. Yan, ang natira po ay may natira pang 3,190. Yan, nakabukod na po siya sa kuryente. Yan, ito po yung para sa district na share niya 20%. At ito naman po ay yung para sa aming isa sa pastor, isa po sa GNMB or magiging diakonesa na rin. Yan, dito na po natatapos ang aking vlog. Sana po ay kayo po may natutunan. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat ng mga manonood at laging nanonood ng aking video. Bagamat minsan ay kapoy, napakainin po magsalita, pero sa personal po hindi. Yan, siguro pag yun talagang lagi tayo nakaharap sa camera. Yan. Marami pong salamat at ingat pong lahat. Pagpalain pong lahat. God bless you po. Bye-bye.